noon yung paano pag-solve ng mean, median, mode. Pero hanggang doon lang yata. Tapos, na-i-demo ko sa inyo yung sa data analysis kung paano siya gawin ng minsanan. Makukuha yung hanggang kurtose skewness. Ito. So, most likely, ito po yung content ng yung pinadala ko ngayon. Ito po yung content ng test 1 doon sa Humphrey. Ano po? Kasama po itong yung ipapag-group siya. Gawa nyo ng group frequency distribution with plus interval, plus frequency, cumulative frequency, median, midpoint, plus mark or plus mark, at saka class boundaries. So, naalala ko, parang 60 points yon. Itong part 1, yung descriptive statistics ay 60 points sa Humphrey. At halos ganito yung pinapasolve sa inyo. So kung ma-perfect yung part 1, good as pasado na. Kaya lang yun. Talaga. Kahit na wala kayong makuha doon sa hypothesis testing kasi karamihan nga talaga doon sumasablay sa hypothesis testing. Sa hypothesis. Pero nagtaka nga ako bakit madali lang naman yun, yung hypothesis testing. Nalilito lang kung kailan i-accept o i-reject yung hypothesis. Nagkakaroon lang ng kalituhan. So, yun. Yung A ay siguro 45 points yata. Tapos yung B ay 15 points yung sa group. Yung i-group mo siya. Po. So dito na tayo sa 45 points. So, umpisa natin sa mean. Okay po. So lahat ng gagawin natin dito, kailangan tayo magsimula lagi sa sa equal sign. Para gumana yung Excel function natin. Kaya wala paran ko ito kasi dun sa pinakadulo. Naharangan ng coefficient of skewness. Extend ko muna yung plus width, yung column width. Okay na. Okay. So mean, ano na nga yung mean? Sir Joel, ano nga? Sir Sam? Average, sir. Equals average. Equals average. Bago open parenthesis. Open parenthesis, sir. Then? Tapos highlight, sir. Highlight lahat ng data. After na highlight yung data. Close parenthesis, enter. Close parenthesis, bago? Enter po. Okay, very good si Sir Sam. So equals average. Kahit na capital letter, small letter, okay lang, basta wala lang space. Basta correct spelling. So makikita nyo yan, pagka tinype nyo na, yan, naglilitawan na yung Pag mayroong ganyan, ibig sabihin, you are on the right track. Sure. Pag wala ito, ibig sabihin, may something wrong doon sa proseso. Balikan nyo, ulitin nyo lang. So, after typing average, open parenthesis, tapos i-highlight natin yung data. Siguro naman, alam niyo kung paano i-highlight yung data. No? Bago close parenthesis. Then enter. Yan po. Okay. Any question dito? None, sir. Ginagawa nyo rin dyan sa inyong, dapat mayroon din kayo para masundan nyo. Dapat gumagawa din kayo dyan yung mga laptop. Okay. Sa median, sino po ang gustong mag-volunteer, sumagot? Ano yung mga command? Ano yung mga case?
Si Ma'am, Ako po, tangin natin sir. si Ma'am Millie. Ma'am Millie? Are you there, Ma'am Millie? O, sino yung nag-imik kanina? Sino yung ano kanina? Sir, ako po. Si? Si Joby Talde po. Okay. Sige, Ma'am. Yubi, ano po ang command? Case. Okay. Equal sign. Equal sign, yes. Pag-type yung median. Okay. Open and close parentheses. Highlight the data. And Okay. then press enter. Okay. So, open parenthesis bago highlight muna yung data Highlight the data. bago i-close. Kasi hindi pwedeng open and close kaagad bago ka pa mag-highlight ng data. Yes, sir. Bago, enter. Uy, what Enter. happened? Oh, paano nangyari? Sige daw, sir. Papaulit daw, sir. Ano nangyari? Equal? Ulitin pa. Equals. Median. Ang laki kasi. Patan ko yung cursor ko, gawin kong small letter. Median. Bago open parentheses. 69.5 po. Wait. Close. Close parentheses. Enter. Enter. Oh, Bakit ayaw? Sige, sir, sa bagong sheet sa sir, sa ibang area. Baka nakalock yung cell eh. anong nangyari sa'yo? Doon sa kasunod, sir, sa K. Oo. Patry sa K, sir, kung magana. Medyo Dapat gagana yan eh. something wrong with my laptop. Sige lang, sir. Ulit lang. Sige lang. Try. Last try, sir. Median. Dapat. Ayaw talaga, oh. Sir, ibalik mo sa sir, sa median. Babalik ako, sir. Tapos, patanggal nung sir, E100 na kasi yan, sir eh. E10 lang dapat. Okay. Oo. Sige, dapat try daw po, sir. 10 lang ito dapat, di ba? Apo. Pero kung dapat kahit, sige daw. Sige daw, sir, patry po. Ayaw pa rin. Enter. Ayaw pa rin. Talaga. Bakit ayaw pa rin? Try ko dito sa akin, sir, ah. Equals. Median. 69.5, sir. Yan na nga, ang sagot, 69.5. Baka may sira lang po yung yung sheet ng Excel. Try mo sa ibang sir. Yan, dyan po sa L. Sige daw. Dito. Sa K. Sige, sir. Median. Tama mo ang spelling. A1 is to E10. Close. Uy, nag-iba, sir. Nag-iba yung syntax mo, sir. A1 is to A10, sir. Bago. Manual na lang, sir. Ito, Babago siya.
Sige lang po. Nagagalaw kasi. Artist nag-artist. Yan. A1. Yun na. Close na, sir. Close na, sir. Yan. Video. Bari-bari. Enter. Yan. Yan. Pumayag din. Pumayag. May sira yung isang cell, sir. Siguro. Yung J. So, basta, Ganun lang ano yan. nyo po, pagka gano'n encounter nyo yung gano'n, ulit-ulitin lang. Kasi baka maaaring Mukhang nakalak yung isang cell, sir. maaari. So, dito na po tayo sa mode. So, sino po ang mag-volunteer? Ano po ang mga case na pipindutin? Ako, sir. So, Try ako, sir. sige ma'am. Please identify ma'am. Ma'am. Ano yung minimum? Ma'am, ano pong command? Ano pong case? Sige ma'am. Naghang. Equal sign, Ha? type mode, Bago? Equal sign po. Bago? Mode? type mode. Yes. Then? Sir, hello. Ha? Ayan na, na-type. Equal sign, sir. Tapos type mode. Oo. Parentheses. Okay. Highlight the data. Close Then? parentheses. Sir. Okay. Thank you, ma'am. Ano pong... Hindi ko kasi makita na dito sa screen ang mga pangalan. Sino pong nagsasalita, ma'am? Sino po sila, ma'am? Graded registration ito. I-grab lang yung bawang sibuyas. Pamanitin ko. May natang signal ni ma'am. Si Ma'am Jennifer so- Rodriguez po yun, sir. Oh, okay. Sige po. Ma'am Jennifer Rodriguez. Yung sinundan niya, sino na nga yun? Si Ma'am Ako po, sir. Si Jovi Talde po. Talde. Ma'am Talde? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sige po. So, dito na tayo sa minimum. Ang minimum ay kailangan din nating Formula. maipakita dito para mabilis lang mag-compute ng range. Kasi ang range, to compute for the range, the formula is maximum minus minimum. Kaya kailangan natin, at saka yung minimum, kailangan din sa pag-group natin ng data. Kailangan natin yun, yung starting, yun kasi ang magiging lowest, ano tawag nito? Limit, lower limit, pinaka-lower limit ng first class interval, yung minimum. Doon tayo mag-start kasi yan ang pinaka-baseline natin, yung minimum, para makagawa tayo ng group. I-group natin yung ating data. Okay po. So minimum ay yung pinaka-lowest value. Although, pag ganito lang karami yung data mo, madali mo lang siya makita. By looking at the raw data, hanapin mo lang yung pinaka-mababa. Dito makikita natin yung 42 yata yun. 42, nasaan si 42? Ito po.
Ito. Yan siya. Yung yan, pinulayan ko ng red. Uy, talaga itong ano ito, nagluluko. Sir, pag na-locate na po namin, ilagay Pwedeng ilagay nyo lang doon sa dito sa ano, sa sagot by looking at the data, raw data, mapipinpoint nyo kung saan yung pinakamababa. Pero using Excel, ito po yung mga buttons. Using Excel equals, bago i-type mo yung min, M-I-N lang. Min. Hindi kumpletong minimum, min lang siya. Tapos, open parenthesis, highlight dataset, close parenthesis, and enter. So, the minimum value is 42 using Excel. Makikita rin natin dito. Then for maximum, ito naman yung pinaka-highest. So, kitang-kita natin that the maximum value, the highest value is 100. 100. So, by using Excel, type mo lang natin yung equal sign bago type max. Max lang, max. Max not MD. Then, open parenthesis, bago data set, close parenthesis, Enter. then enter. Yan, militaw ng 100. No? Okay, di ba? So, sa manual, hanapin mo lang doon. Madali kasi makita kung bilang yung data mo. Pero kung marami na, parang maduduling ka sa kahanap. So, gamitin mo na lang yung computer para siya na maghanap. So, ang range naman, Ang range, katulad ng nabanggit, Equals range. it is the difference between the maximum and the minimum. And Maximum equal- minus minimum. 100 minus 42. So 100 minus 42, ilan? 58, sir. 40. 48. 48, di ba? 58 po. So kung 48. So kung i-Excel natin, Equals. Excel equals, bago i-highlight lang natin yung maximum. Minus. I-highlight natin na, highlight lang. Bago minus, i-highlight natin yung minimum. Yan. Then, enter. Uy. Bakit po 58? Tama? Tama yan, sir. 58 po. Akala ko 48. Kulang pala pag 48. 58 ba? Minsan nabablangko na ang isip natin. A simple Sir, paulit. subtraction. Sir, Okay. paulit ako ng button, sir. Ulitin ko na lang bukas. Paulit po ng button. Ganito lang po. Ang sa range, Opo, sa sir, range opo. po, Opo, sir, opo. burahin ko muna. Okay. So, equal sign. Highlight mo. Dalhin mo yung cursor doon sa 100. Sa maximum value. Okay. Yon, i-highlight mo yung maximum. Bago minus. Yung minus, nandito sa between 0 at saka equal sign. Minus. Yung guhit. Straight line na guhit na maliit. Tapos,
dalhin natin yung cursor doon sa 42. Yun. Bago. Enter. Nasundan na po. Yes, sir. Thank you, sir. Nagsusulat kasi ako kanina, sir. Sir. Mabuti naman kung nasusundan nyo. Masaya ako para sa inyo. Okay. So far, anong assessment na medyo hindi na kayo nalilito? Mas madali to, sir, kaysa doon sa long hand. Ay, yun, talaga lang. Totoo lang. Kaya, sir, kaya. Practice lang kasi. Practice lang. Hindi nyo yan makukuha sa minsanan lang. Ulit-ulitin nyo kaya. Makuha nyo rin yan. Okay. So, variance. Ang variance, magkasunod yan sila ng standard deviation sa sa measures of variation of data. Siyempre, ang variance malaki talaga. Ang standard deviation, maliit. So, dapat mga one digit lang siya. Hindi siya abot ng lalampas ng 10 dapat. Pero kung may mga cases din na kapag masyado na talagang malalayo kung malaki yung range natin, katulad nito 58, napakalaki na niyan, range na 58. So, tingnan natin kung ano ang magiging standard deviation nito kapag malaki ang range. Okay, so start na tayo. Yung mga pipindutin, equals, tapos var. Var V, lang. V-A-R. Yan lang. V-E-R. Tapos, open parenthesis. Highlight the data. So, highlight Wow. the data. Close parenthesis. Enter. So, 310. Yan, pwede na sa whole number. 310. Okay. Sundan po, nasundan. Sir, nasusunod po. Thank you Yes, po. sir. Yes, sir, okay. Okay, mabuti. Mabuting kung ganon. Kasi mukhang madali natin ito matapos. Kunti na lang. Ilan na lang, Kasi kami, 5 na lang. Pero doon lang tayo tatagal siyempre sa pag-group natin. Grouping. Kasi medyo masalimuot gawin. Sayang pa rin yung 15 points. Gagawin nyo rin yan. Kung nag-thesis kayo, gagawin nyo. Kaya ituturo mo dapat kung paano tayo mag-group ng data. Kung halimbawa, hindi na kayo kukuha ng statistician. Mahal ang bayad na statistician. Sayang pa yung 2,000. Oh, grabe. May mabayad nyo doon. Kayo na ang gagawa. Kung marunong naman kayo, wala namang pinipirmahan yung statistician doon sa manuscript. At yung mga committee, pag nakikita nilang maayos yung data, halata naman nila eh. Hindi na yan magtatanong, ito ba na dumaan na sa statistician? Wala na. Basta maayos ang pagka-present ng data. Makikita nila, maayos ang mga tables. Hindi na yan magtatanong kung sa mga grammar. Pag maayos ang hindi na yan magtatanong kung naka-English critic pa yung manuscript. Okay po, so standard deviation na tayo. Equal sign. Ang letter, we have S, T, D, E, V. SCDEV. STDEV as in standard deviation. Okay, sir. Open parenthesis. Highlight data set. Close parenthesis. Enter. So, malaki nga ang standard deviation, 17.6. So, mako-confirm nyo yan kasi yung range, isa rin yan sa di ba? Itong tatlong magkasunod. Range, variance, saka standard deviation, sila yung mga measurement
of the variation of data or the spreadness of individual data, the distance, how far individual data is located away from the mean, from the average. So pagka malaki ang range, asahan natin malaki rin ang standard deviation. Okay, itong quartile, percentile, walang decile dito eh. Kasi wala sa computer. Manong-mano lang yon. So manong-mano, wala pang naka sa computer, wala pang naka built-in yata. Ito ay position of the data, location or position of the data in the data set, arranged from lowest to highest. So, arranged from lowest to highest. So, hindi natin kailangan i-arrange to from lowest to highest. Kasi pagka ganito ang setup ng data natin, mahirap i-arrange. Hindi siya masusort. Kaya masusort siya kung isang hilira lang siya by row or by isang row o isang column. Pag ganyan ang setup niya, dito talaga makakompute siya. So, madali lang naman din sa Excel. Okay, simulan ko na po. Mag-start tayo sa equal sign uli. Tapos, i-type mo yung buong quartile. Word na quartile. Type mo. Bago, open, parenthesis, highlight data, comma, o, alam ni Sir ah. O, parang na ituro ko na kay Sir ito. Ganyan alam ni comma. Then, Close pa rin. 1. Kasi first quartile. First quartile ay 1 ang gagamitin natin. 1. No? Meron din pala nakalagay. Okay. So, close. Then, enter. So, ang first quartile natin ay 55.25. Ibig sabihin, 1/4 of the student, kung ito ay score nga yata ito, so, 1/4 of the student got a score below 55.25 or round up to 55. Kasi sa score naman, ang score naman whole number, hindi siya decimal. Okay? So, first quartile ay 1. Pag third quartile, itong kasunod, hindi na siya 1, 3 na ang gagamitin. So, ganun din, quartile ang code natin. So, equal sign, bago quartile, then open parenthesis, highlight data set, comma, 3. Bago, close, then enter. So, asahan, ang third quartile mas mataas kaysa sa first quartile. Kasi pang 75, ano na to eh? Pang 75. Ang third quartile ay 3/4 of the distribution. 3/4 siya. So, it is also equivalent to 75 percentile. Tama ba? 3/4? Equivalent sa 75? 0.75? Sure. Divide natin na, no? So, pareha sila dapat. Tingnan natin. Nandito naman ang 75th percentile. So, dito na tayo sa percentile. Okay. Sa percentile, i-type natin din yung buong word na percentile. Okay po. Bago, open, and highlight dataset, comma. So, sa percentile, i-convert natin yung 75
sa decimal, 0.75. Hmm. 0.75, hindi yung whole number. 0.75 siya. Then, close. Then, enter. So, parehas. Parehas nga sila ng third quartile ng value. Po, sa coefficient of skewness, ang formula, parang na ano ko na yata itong yung formula na discuss ko na ito sa inyo eh. Skewness is 3, wherein 3 is constant, times the difference between mean at saka median over standard deviation. So 3 times mean minus median over standard deviation. If the median is higher than the mean, expect natin magkakaroon tayo ng negative. Kung ang median ay mas mataas sa mean, negative ang ating coefficient of skewness. Pero pag ang mean mataas kaysa sa median, positive ang ating coefficient. So dito sa using Excel, type ko yung equal sign. Bago, type ko yung 3, yung constant na 3. Bago, yung multiplication kasi sa computer ay asterisk. Asterisk, yung shift 8. Na po, sa ano po, ginagamit natin sa, ano di ba, yung pag multiplication symbol, yung parenthesis. Pero dito sa Excel, asterisk. Tapos, open, parenthesis. Punta tayo sa mean. Punta tayo sa mean. O kung pwede namang i-encode mo siya. Or i-highlight lang. If you are going to highlight the value, yan, siguraduhin mo lang na-highlight siya at lilitaw dito yung cell kung saan ang kinaroroonan niya. Cell J3. Minus, i-encode mo yung median. Sana yung median. Wala na si median. Nandiyan sir sa K4. Ayun. So, then, close. Bago, yung divide. Yung ano to, slash. Bago punta tayo sa standard deviation, i-highlight natin ito. Yung ating standard deviation value. Yan. Bago Hello, friends. Ang malaking box na nagmamaliit lang malaki. Sandakal. May sandangkal. Oo. Ano yun? PVC die cutter nga. Sige. Hanapin mo lang dyan lang. Kasi nagkaklase pa ako yun. Okay. Yeah. maglampas ito sa 1, consider normal. Okay po? Wait, sir. I-apply po. Na, I-apply. saan ang galing po yung, sir, yung 3? Doon Sa formula yun, sir. Sa formula. Constant siya. patingin uli Given ng, sa formula. patingin uli ng formula, sir, pa-highlight lang ng data, ng number 12. Ayan po. Equals 3 times 3, asterisk. Apo. Asterisk po, yung shift 8. Tapos, Bago open parenthesis,
Mean. Bago, i-highlight mo yung value ng mean. I-highlight mo. Opo. Tapos Pwede rin yung, i-encode, sir. Pwede mo rin pwede rin code, sir. i-encode. Mas maganda highlight. Pwede rin i-type. Bago minus median, Opo. i-highlight Yung yung median, K4. 69.5. Bago close parenthesis, bago slash or divide by standard deviation. So, highlight lang ginawa ko. Sige po. Okay na, sir. Ah, J10 yun, di ba? J10 yung standard deviation. Sige, sir. Tama po. Thank you, sir. Okay na po. Sige po. So, yung how about the others? Nasundan niyo rin po? Okay lang po, sir. Susundan. Very good. So, ibig sabihin, basta ano lang ha, yung pag nag-check, pag nag-review, nangyari na nasundan nyo ako ngayon, ginagawa nyo yan sa laptop nyo, may mga sagot na kayo dyan. Tama yung kapareho yung sagot natin. Gumamit kayo ng Excel, pareho yung sagot natin. Itutok nyo lang yung, pag nakalimutan nyo paano, yun ang ginawa. Itutok nyo lang yung cursor dyan sa sagot, makikita nyo dito sa, ano yung sequence niya. Dito sa fx function ibig sabihin yan. Excel function. So kaya? Kaya, sir. Kayang-kaya. Ang Kaya 45 points. Kaya. Kaya. 45 points sa kompre. Sa ngayon, Nag-advance sir, tayo. kaya. Usapan. Sir, pag nasagutan yan, sir, pasado na sa kombre. Yung dyan. Kulang pa sir, kulang pa. Ako lang pa. Dapat itong Kala ko tapos na. mabuo mo yung mabuo mo pa yung kasunod, sir. Kasi 45 lang po ito. Tapos yung i-group, yung susunod na requirement, group the data, i-group natin kasi ito ay ungroup. I-group mo siya, gagawa ka ng plus interval, plus frequency, tapos cumulative frequency, plus marks, at saka plus boundaries. Yan na, 15. May 15 ka na naman doon. So, 45 kung na-perfect mo itong part 1, yung number 1 sa part 1, perfect mo siya, perfect mo rin yung number 2, pasado na. Di ba? Pasado na kasi 60 ang passing eh. Ibig sabihin, sir, itong given na to, Out of 100 i-group points pa namin, sir. total. I-group Kasi yung namin. remaining 40%. Yes, opo. Kasi kaya ko nga tinuturo ito kasi by the time na magtitesis na kayo, ungroup naman talaga, dadaan naman kayo talaga sa ungroup. Pag nagtatali kayo ng mga age, edad ng respondent ninyo. Pag tinali nyo yun, i-group nyo talaga yun kasi hindi pwedeng i-present nyo yun na naka-ungroup siya. Kailangan i-present nyo, i-table nyo yun na naka-group data na o naka-age group na siya. Tapos magtatali kayo. Katulad ng ginawa yun nung una. So, ganito ang kung in case nahirapan na naman kayo at marami pang oras nyo, nahirapan kayo kasi 15 points lang naman yan. Clue ko lang ito sa inyo iwanan nyo siya muna. Punta muna kayo doon sa part 2. Sa hypothesis testing. Bago nyo siya balikan kasi kung hindi nyo kayang i-excel, ay mano-mano, magtatali-tali kayo. Yung importante lang, yung para mabilis naman yung manual tally, kailangan alam nyo kung paano ilang class interval ang gagawin. So ano nga yung requirement natin sa class interval? How many class interval ang gagawin? So yun lang yun sa 2 to the power of k greater than n. 2 raised to the power of k. 2 to the k power greater than n. So ano po yun? Ang 2 natin ay constant. Yun ang base. Tapos ang exponent, magsimula tayo sa 1. 2 times 1 is 2.
Kung if k is 2, 2 times 2 yun. 4 siya. If k is 3, 2 times 2 times 2, 8. If k is equals to 4, 16. If k is 5, ang value, 32. Ganun lang yun, 32. Kung hindi ka na mabilis, times 2 mo lang. 2 times 1, 2. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. 16 times 2, 32. 32 times 2, 64. So, break ka na, break. Period. Hanggang 64 ka lang. Kasi lampas ka na sa 50. 50 lang yung value ng n natin. Hindi ka rin pwede mag-stop doon sa 5, sa 32. Kasi kulang pa. Less than n pa yon, no? 32 is less than n, so hindi pa siya pwede. Ang kasunod, 64. And 64 is now greater than 50. So, Yung pipili 50 na sa... sir, yan yung total nung class, nung Opo, class. ng observation. Total Okay. observation. N Halimbawang natin. 100 sir yung binigay mo na data, sa 100 100, kami kukuha sir. just in case, 100 halimbawa. So, ilan yung K natin? Ilan value ng K? Sir Sam. Ano ang kasunod sa 64? Ano na nga po yun sir? Hindi ko alam sir eh. Multiply mo lang. Multiply ng 2. Yung 64. Opo. 64 times 2, ilan? Wait sir. 64 plus 64. 8. 128? Tama ba sir? 128. Diba? Opo. 128. So, 128 is ano siya? Higher than ano na yun? Higher than n. Higher than n. Yun na yun sir. Opo. So, ilan? Yun ang hindi ko alam. Paano kinukuha Diba, yan sir? yung next-step, diba kanina dito sa ano natin, 6, pag 6 pag 50, doon pa tayo sa 6. Opo. Value ng, kasi 64 is greater than 50 na. Pero Opo. yung 32 is less than 50, kaya hindi po pwede doon. Eh di 7 na sir. Ang requirement kasi greater than eh. Opo. 2 to the k is greater than n. Ang n natin ngayon ay 50. Ngayon, 6 ang pipili doon sa 50. Ang value ng k. Opo. Pag 100, 7 na. hindi na pwede yung 6. Kasi 64 lang yung ano eh. Opo. 2 to the 6, 64. So 2 to the 7. 7 na tayo sir. 7 na. Yung 2 to the 7 power is 128. Tama? Yes sir. Ibig sabihin 7. Tatanda ko sir. Basta times 2 nyo lang yung Times 2 lang yun sir. Times 2. No? Di ba, magsimula tayo sa 2. 2 times 2. 1. Ay, 2 times 2. Sa 1 pala. 2 times 1. 2. 2 times 2. 4. 4 times 2. 8. 8 times 2. 16. 16 times 2. 32. 32 times 2. 64. 64 times 2. 128. 128 times 2. At 200, ano na yun? Yun na yung 7 sir. 56 na. Tapos 56. i-group na namin to sir. Na mayroong 7 Yes. na. Ang requirement lang naman dyan, ito, makita ko sa inyo ang may nilagay na yata ako dito sa baba. Ayan. Plus interval K6, di ba? Hindi determine natin 6. Hindi pwedeng 5 lang. Hindi rin pwedeng 7. Sobra ka na. So, kailangan ito talaga ang pinaka baseline na maigawa mo ng tama yung grouping. No? So, after ma-determine yung number of classes, ang kasunod mong malaman, yung class width or class size. Ang class width or class size, yung extent ng ating class interval. Opo. Yung lower boundary niya, at saka yung upper boundary, lower limit, at saka upper limit. 42 minus 100. Oo.
58, sir. Limit po yun, sir, sa class interval, first class interval. So, ilan ang class width? Ang formula natin to determine the class width is range divided by K. Range divided by K. Ang range natin, 58. Diba? Nasaan na yun? So, dito, Dyan ilalagay galing. ko ito. Oo, doon dapat ito manggagaling sa range. So, ilalagay ko dito ang range. So, kahit na type ko lang, type Sige, sir. equals, no, equals, Range. ang range natin ay 58. So, itatype ko siya. Bago divide 6. I-type ko rin yung 6. So, 58 divided by 6 ay 9.6. So, ang sabi natin, Yan pag may natin na. decimal, i-round up natin sa next whole number. Yan na. Next whole number, hindi sa below. Round down. Hindi siya round down, round up. Okay po. So, ang class width ay 10. Ngayon, ito na, mayroon na akong ginawa ditong caption, column caption. First column, class interval. Dalawang column ang i-occupy nito kasi meron tayong dalawang, sa ating class interval, meron tayong lower limit at saka upper limit. So, hindi siya pwedeng ilagay lang sa isang column. Kailangan yung lower limit makahiwalay. No? Huwag po nating lagyan ng iba. Ng mga, dapat mayroon pa siyang line. Mayroon pa siyang gagawing yung tawag doon. Yung mixing line. Mag-start ang technique dito sa first class interval na gagawin, we always start with the lower value or with the minimum. Ang minimum natin ay 42. Opo. Ang 42, sana ba yon? Ayun, 42. Yun. Minimum 42, yan, tama. Tapos 42. para doon pala yun. Tapos ang maximum 100, okay? So, papauna ko lang po, dati, nung wala pang Excel, hindi pa in-introduce ang Excel, pa lang, longhand talaga, manual, saka trial and error ang pinapagawa sa amin. Nung mag-aral pa ako since elementary statistics pa, college days pa ako, hanggang sa masteral, yung trial and error method ang ginagamit namin sa pag-construct ng class interval. Kaya medyo matagal. Pero sa Excel, ngayon, natutunan ko sa Excel, madali lang siyang gawin. At saka medyo accurate siya compared doon sa trial and error method. Medyo accurate. Okay po. So, start. Sayo sa 42. I-encode ko siya. Yan. Yan ang sa isang column. Hiwalay po yung wala tayong gawing dapat wala makitang ibang diyan. Ibang karakter. Puro number lang para gumana yung Excel. Ito. Then, ang upper limit nito sa first class interval ay gamitan natin ng Excel. No? Alam natin na ang class width na solve natin, ang class width ay 10. So, using Excel, i-type natin, natin yung equal sign bago i-highlight yung lower limit, yung 42. Bago, plus 9, not 10. Instead, magbawas tayo ng isa doon sa class width na i-add dito sa lower limit. Plus 9, hindi 10. Okay po? Tandaan po natin plus 9 lang. Bawas ng isa. We have 51. Okay? Yun. Kasi kung 10, lampas ka na, magiging 11 na yung class width niyan. No? So kung bilangin mo,
gamitan mo yung daliri, isama mo yung 42 sa 51, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, di ba? Sakto 10. Opo. Okay. Kaya ngayon ang -1. Okay, dito sa kasunod. So tandaan natin ang class interval, number of class interval na gagawin ay 6. Nagagawa natin ng isa. So 5 pa. No? So yung kasunod, yung lower limit naman nitong susunod, yung secant class interval, dapat 52. Kasi 51 itong upper limit nung sa una. So magkasunod lang yan sila, 51, 52. Dapat. So, hindi na ako gagamit, hindi ko na siya i-encode, gamitan ko ng Excel, equals, bago i-highlight kayong 42, bago mag-add ako ng plus, hindi na 9 ngayon, kundi 10 na ang i-add ko dito. Plus 10 na. Plus 9 doon sa horizontal, plus 10 dito sa pababa, vertical. So, we have 52. Kasi kung plus 9, magdubli yung 51 mo. Nag-end ka doon, dapat walang overlapping of numbers or figures. Hindi sila dapat mag-overlap. Okay. So, yan, nagawa na natin yan. Pwede na nating i-drag. I-drag mo yung dragging, by dragging. I-drag mo, siyempre, 6 lang ang gagawin. Ayan. Tapos sa kabila naman, i-drag mo. Marunong ba kayo mag-drag? Sa ano lang, Yes, sa kanto. Ayan. 91. 100 ang ating 100. 5 pa lang nagawa natin, kulang pa. Drag Kulang pa. pa lang isa. So, nakulangan yung dragging. So, dagdagan. Ayan. 101, lumampas. Okay lang yan. Kahit lumampas pa, kahit umabot pa yan ng 102. Okay lang po. Ang kasi dyan is the uniformity of the class width. Mini-maintain natin yung uniformity ng class width. Pwede naman tayo mag-end ng 100 pero bawal kasi kailangan uniform yung class width sa bawat class interval na gagawin. So, ganun po. So, nasundan? Yes, sir. Nasundan po. Wow, magaling. Yes, sir. Nasundan po. Wow, Ay, nasundan po. nice to hear that. Ano po ulit? Nasundan, sir. Nasundan. Okay. Kasi masaya ako, masaya. So, please. Parang hindi na natin kailangan mag face-to-face dito. Talaga. Okay, so ayan na. Meron na kayong 5 points yata. Kasi 15 points lang ito lahat eh. So ilan ba to? Ilang kulong? 1, 2, 3, 4, 5. Time 3 lang siya. Bawat tama na kulong, kahit magkamali kayo doon sa ibang kulong, pag nagawa nyo ng tama yung class interval, tapos next succeeding mga na measurement, sumablay na, at least meron na kayong 3 points dito sa paggawa ng class interval. Sayang naman yung pagod. Sayang naman yung pagod. May points pa din. Ganon tayo mag-check ng math subject at saka math related subject. Tama yung solusyon, mali yung final answer, may points. Ganon din sa stat. Okay, so dapat frequency, class frequency ang kasunod. Pero hindi siya, pag Excel, hindi siya makukuha. Kailangan unahin muna yung cumulative frequency. Unahin natin yung cumulative frequency dito. Opo. Okay, so dahil malaki yung cumulative frequency, dagdagan natin yung lapad ng column, no? Kasi mahaba-haba yung dito eh.
Medyo mahaba. Ito yung pinakamahaba na ano, na maraming case ang involved dito. Kaya ilista nyo ilista na maayos. Lista. Sige po. Sige, umpisahan ko na Okay. Equal sign. Tapos count. If. Medyo malaki. Readan ko yung aking Ulit. Equals. Equal sign. Count if. Yan po. Count if. Magkadugtong lang. Walang space. Count. Tapos if. Bago. Open. Parenthesis. Punta ka sa data. Highlight mo yung data. Tandaan natin kung saan nakaposisyon yung first data natin. Yung 91 nasa cell A1. Saka yung 79 yung last data, cell E10. A1 saka E10. Opo. Yan po. So, nandyan na siya. Nandyan na yung data set na ipasok na from the first. So, nag-reflect din dito sa ating sa computation yung saan yung na-highlight. Yung A1, colon, E10. Tapos, sunod na pipindutin yung comma. Comma. Bago, open, quotation. Uy. Dami po ito na command. Na case. Open quotation. Next. Yung less than sign. Less than sign. Yung shift dito sa sa comma. Shift comma. Tabi ng M. Sige, sir. Then equal sign. Walang space pa. Equal sign. Bago i-encode natin yung upper limit ng first class interval, which is 51. Encode po hindi siya highlight. Then close quotation. Close parenthesis. Ito. Okay. Review nyo po Equal sign. Count if. Open parenthesis. Highlight data set. Ang position ng ating data ay from cell A1 to cell E10. Bago comma. Open quotation. Less than sign. Equal sign. 51. Then, type mo yung upper limit. Ito yung upper limit. Yung 51, 61, 71, 81, 91, 101. Ang lower limit naman, yung sa mababa. 42, 52, 62, 72, 82, 92. Yun ang upper limit. Okay. Then, okay na? Enter ko na. Close quotation. May kulang kasi. Sige, Pwede sir. na? Enter. Apo, pwede, sir. Okay. So, 9. 9. So, ganun din supposedly yung gagawin dito sa sa mga succeeding cumulative frequency. Pero para mapabilis, mag-i-edit lang po tayo. I-drag muna natin itong unang nakuha natin na cumulative frequency. I-drag natin. Then mapapansin natin mali siya kasi supposedly yung last cumulative frequency must be equal to the total frequency, which is 50.
dapat 50 ito. Yan ang palatandaan natin na tama yung pag-derive natin ng cumulative frequency. Okay? Pero yan ay mga mali lahat. Ang gagawin natin, mag-edit Edit lang. na lang. Sige, Please, sir. gawin. Okay. Ibalik ko dito sa secant, sa 8. Yan. Mapapansin nyo po, Gawing doon 61. sa function, nagbago yung posisyon ng ating cell. Pansin Okay. nyo? Naging A2 na siya. Nasa A2, E11. Yan po ang papalitan natin. Bago yung 51, palitan natin ng 61 na ngayon. Kasi nasa secant, ano na tayo eh, secant class interval. So baguhin natin yung ano, dito tayo mag-edit dito sa ano na to. Palitan natin ng 1, yung 2. Uy, what happened? A1. Oh, nawala yung A. A. Yan. Bago. Yung 11, gawin natin 10. Yung 1 lang, palitan mo 0. Yan. O, tama na yung location ng cell natin. Tapos yung punta tayo sa 51, yung upper limit. Palitan natin yung upper limit ng 61 kasi ang upper limit dito sa pangalawa ay 61. So, bunahin na natin yung 5, palitan natin ng 6. Yan na, buo na siya. Buo na. Na-edit na. Na-correct na natin. So, enter. Yan. Di ba? Nagbago. Nagbago siya. Okay po. Dito na tayo sa next. Automatic. Bumaba siya doon, yung cursor. Pero yung ano naman natin doon, yung function, nagbago rin. Palitan ulit natin, edit natin. Balik natin sa 1. Sa 10. Bago sa 71 na ngayon. So, 71. Okay, so tingnan nyo ulit. A1, E10, less than equal to 71. Bago, enter. Yan, 26 na. No? So, ang ano ng cumulative frequency kasi, pataas ng pataas yan, ang numero. Hanggang sa pinakadulo, yung pinakadulo niyan ay equal sila ng total frequency. Kung hindi sila equal, something wrong sa proseso. Mali ang proseso. Okay po, yun lang ang indicator. Okay, next. Dito na tayo sa pang-4. So again, nagbago na siya, A4 na. Naging A4 na. So, balik natin sa A1. A1. Oy. E10. Tapos, 81. Hindi na 71, hindi na 61, hindi na 51, kundi nasa 81 na tayo. 81. Yan. Okay, corrected na. Corrected na lahat. So, enter. 35. 15 na lang ang kulang. Siguro malamang ang 15 na naiwan nandito sa dalawang may iwang class interval. Okay. Next, naging A5 na siya. Balik na naman sa A sub 1. A10. Tapos 91 na ngayon. Enter. Yan. 42. Malamang 50 na yung kasunod. Yung A6, gawin ko na namang A sub 1.
Yung A15, gawin kong A10. Yung 51, gawin kong 101. Okay. Enter. So, 50. So, yan ang sinasabi kong indicator if the procedure or if the computation was at the right track or the right process. Sir, Yes, ma'am. patawad sir, hindi na kita masundan, naputol ako. Saang part po? Class interval sir. Sa class interval ka pa, nawawala. Class Nawalan po interval. ng signal. Okay. So, mamaya na siguro, ma'am. Tapusin mo natin, ma'am, ha? Para Sige pa, sige pa. hindi naman magagalit yung mga kasamaan mo. Understanding naman yan siguro sila. Pero tapusin muna natin. Continue, tapos balikan natin ulit yung Thank you balikan ulit sir. natin. Ulitin natin ulit. Okay na. So, ngayon, na-solve na natin yung cumulative frequency at ang indicator na ang ating ginawa ay tama dahil yung sa last cumulative frequency equivalent sila ng total frequency 50. Ibig sabihin, lahat ng ay 50 to lahat. Lahat ng mga score na yan sa class interval ay 50. 50 yan lahat. Ibig sabihin, lahat sila 50. So, tama naman siya. So, dito na tayo. Balik tayo dito sa class frequency coulomb. Okay po. Ito lang naman medyo mahirap-hirap yung part na yan. Coulomb na yan. The rest, madali na lang. No? Pag nakuha mo na yan, yung cumulative frequency, madali na lang yung maiiwan. So, okay. So, dito tayo sa frequency. Ang unang frequency, pareho sila ng unang cumulative frequency. Pareho yan sila. O equal yan sila. Yung sumunod, makukuha natin yung susunod na frequency by subtracting the first cumulative frequency from the second cumulative frequency. So using Excel, gagawin ko yon. Ang unahin ko ay siyempre lagi nating unang gawin yung equal sign bago i-highlight natin yung 18. Yung sa cumulative frequency po tayo yung 18, hindi yung 9. No? Minus yung 8. Yung 9, yung first cumulative frequency. So, second cumulative frequency minus first cumulative frequency. Yun na siya. So, 9. Yeah? 9. Drag, sir. 9 din. Ida-drag na. Yun, no? Tara. Remaining. Yan. Ngayon, how's your? Yan, tama. Ito tama. Tayo makasigurado? Tama ba yan? Ito-total natin. Get the sum. I-highlight mo, para sobrahan mo ng isang line, ng isang cell, punta ka sa auto sum, then i-click mo sa sum, malalaman mo, total yan ay 50. Okay. Total niya 50, sakto. Tama siya. Okay. Ngayon, i-connect natin yung dalawa. Yung cumulative frequency, di ba, pag paano isa-solve yung cumulative frequency pag ang frequency ay given. Plus frequency given, isa-solve natin yung cumulative frequency, 9 plus 9 equals 18. 18 plus 8 equals 26. 26 plus 9 equals 35. 35 plus 7 equals 42. 42 plus 8 equals 50. So, ganun siya. Mag-ano itong dalawa, cumulative frequency at saka plus frequency or relative frequency. Okay po?
So, next, yung midpoint or plus mark. Midpoint is the middle or the center of the corresponding class interval. No? Center siya. Oy, okay lang. Lumampas na pala tayo. Akala ko tapos natin ang Sige maaga. sir, patapos na rin eh. Tapusin natin ha. Okay lang po. Konting sakripisyo. Okay. So, midpoint, i-add natin yung lower limit at saka upper limit, then divide it by 2. So, by that, we are going to use Excel function. So, by using Excel function, we need to start always with equal sign, then ikulong na kagad natin sa parentheses. No? Bago i-highlight natin yung lower limit of the first class interval, bago minus sign, highlight yung upper limit ng first class interval, bago close parentheses, bago slash, bago i-include mo yung, type mo yung 2. Sige sir. Okay po? So, ang Sige ginawa, sir. equals, bago open parenthesis agad, bago i-highlight mo yung 42, minus, i-highlight mo yung upper limit, 51, bago close parenthesis, slash, type mo yung 2, bago enter. Yun na sir eh. Mali. Yun lang, mali. Nyari. Ulit. Sana ko nagkamali. Equals, Highlight the lower limit. open parenthesis, highlight mong lower limit, ay minus kasi ang ginamit ko. Plus pala. Plus. Plus. Minus na. Sorry. Oh, Divide plus. 2. Highlight mo yung upper limit. Bago close. Slash. Type mo yung 2. Bago enter. So, 46.5. Ano yung M na yan sir? Midpoint. Midpoint, sir. Midpoint. Or class mark. Minsan tinatawag siyang class mark. If you happen to look at the book, statistic books, minsan may ginagamit nila doon class mark. Yung iba naman, midpoint. Oo. Gitna siya ng class interval. Center. The center. The midpoint. The middle. So, tapos i-drag na natin pag nakuha natin yung first class mark or midpoint. Pwede na siyang i-drag. Yan po. So, see to it. At pag itong mga data na nakuha natin, yung measurement na nakuha natin, yung mga values, titingnan natin sa class interval natin. Hindi ba siya naglabas dyan? So, within class interval na yan. Yung 96.5, yung huli, nasa pagitan siya ng 92. Nasa pagitan, sir. Dapat hindi siya lumabas dyan. Kasi midpoint nga eh. Midpoint siya ng mga class intervals. Okay, sa class boundary naman is extending the class interval halfway below and halfway above, or 1/2 extending by 1/2 or 0.5. Extending the lower limit and the upper limit by 0.5. So, ang gagawin, gamitan natin ng Excel bago i-highlight natin yung lower limit. Siyempre, atras tayo ng 0.5, di minus. Minus 0.5. Minus 0.5. 0.5 po bago yes, sir. enter. So, 41.5, tama. Kasi 42 minus 0.5, 41.5. Umatras ka ng 0.5. Sa kabila naman, abante. Atras abante lang to. Ng 0.5 equals, bago highlight mo yung 51, plus 0.5. Then, enter. Okay, bago, the remaining can be determined by dragging. I-drag lang natin
Parehas. Yung una, yan na po siya. Yan. O, di ba? Yan. 15 points. Bawat column, bawat nagawa natin sa yung class interval 3 points, class frequency 3 points, cumulative frequency another 3 points, midpoint 3 points, class boundaries 3 points. So 5 yan lahat. 15 So points, times sir. 3, 5 times 3, 15. Memoryado ko kasi ulit-ulit lang. Every semester yata pinapaturo ako nito eh. Maliban sa Pag graduate nakakalati school. na, sir, pasado na. Pag nakakalati na po, pasado na. Pasado na. Basta perfect. Dalawa po yung tinuturuan ko kasi every semester sa graduate school, sa MPA at saka sa MEM, tapos yung mga college students. Dito lang sa aming college sa business. Ay sa college of business and management, ilang kurso yan sila diyan? 4. BS of Business Administration, Public Administration, Entrepreneurship, at saka Hospitality Management. So, lahat yan, may mga statistics subject. Hindi ko alam bakit nandyan pa rin sa amin. Di ba dapat nasa senior high na yan? Hindi pa rin tinatanggal. Ewan ko ba. Okay. So, ganun po. Ganun po kung Thank you, sir. nag-request na ulitin yung class interval. Ayan po. Yung iba na gusto na mag-exit, pwede na po. Opo. Yung ayaw na makinig sa pag-ulit. Sir, may share ako dyan sa cumulative frequency mo. Okay, sir. Sige. Sir, pag in-edit mo mamaya, sir, may papaano ako. Sige, dyan lang sa'yo, sir. Pag nag-edit ka na po. Okay, sige, sir. Pasensya ka na, sir. No problem, ma'am. Basta hindi pa naman sila inaantok yata. Or hindi naman kayo magkasama dyan. Iba-iba naman kayo. So, pili na silang matulog. Okay. Makinig na lang yung gusto pang makinig. So, dito sa paggawa ng class interval, saan tayo magsimula? Sa cumulative yata, sir, yung gusto ni Ma'am Rodriguez. Ma'am, ano po Naputol ako, sir, sa class interval talaga. Nawalan ako ng connection, sir. Class interval daw eh. Class interval. So, sa pag-determine ng number of class interval, alam niyo na, ma'am, how to determine the number of class interval to be, Wala talaga, sir, naputol. to be constructed. Alam niyo na po yung requirement? Alam niyo na po Naputol, yung... sir, talaga po. Naputol Hindi ako, po. sir, sa class with. Balik Tinatanong po, ko sir, lang sa po. cumulative, Tinatanong ko sir. sa inyo. Sagutin niyo po muna ako. Balik yan, sir, sa cumulative. Alam niyo na po ang paano yung technique, what is the technique in determining the number of class interval to be constructed? Alam niyo na po? Opo, sir, yung coefficient na 2. Yung 2 to the k greater Opo. than Naabutan ko po yun. yun, sir. Kabisado Naabutan ko yun. yun, sir. Naabutan ko yun. How about the class width? Yung class width, sir, yung range minus k. Range divided by k. Opo. Hindi siya minus. Ay, okay. Thank you po. Tapos, ira-round up mo siya. Kung decimal, ira-round up mo sa next whole number. Hindi round down, mama. Just in case, yung class width ay 9.2, 9.3, sa 10 mo pa rin siya i-round up. Hindi sa 9. Regardless na po kung 0.5 siya or point something, basta pag may Basta nag-point na sumobra. po, akyat na siya. Basta rumampas. Basta may Sige po. decimals tayo. Sige yan po, ang nawala ako requirement. dun, sir. Opo. Yan lang ang kailangan dyan sa class width. Tapos, maggawa na tayo ng class interval na 6. 6 yan, 6. Kasi yun ang lumabas doon sa pag-determine natin. Ang Opo. technique din naman dyan,
saan tayo magsisimula? So, sa minimum. Magsimula tayo sa minimum value. This is 42 yung ating minimum. Tapos, from the minimum, ang problema naman natin, yung upper limit nito. So, ang class width na 10, i-add natin sa 42. Pero, bawasan natin ng isa. Minus 1. 9. 42 plus 9, hindi 10. Ganon lagi po. Kung ilan yung na compute mong class width, bawasan mo ng isa sa pag-add dito sa lower limit to determine the upper limit. Doon naman sa next class interval, dapat siya hindi mag-overlap, hindi overlapping yung number. 51 yung upper limit, dapat 52 na yung kasunod. Kapag gumamit tayo ng Excel, actually pwede ka lang magmano-mano dito eh. Kasi madali na lang, alam mo na. No? Plus ka na lang. No? Pwede naman yon. Pero kung gamitan mo siya ng Excel, ang ginawa natin dito, equal sign, bago in-highlight natin yung 42, bago nag-add tayo ng 10 dyan. Hindi na 9. Dito sa pag-anon pa horizontal, nag-add tayo ng 9. Pa-vertical, nag-add tayo ng 10. Tapos dinarag lang natin pababa. Pag nakuha na natin yon. Ano po? So, okay, burahin ko lang ito uli ha. Burahin ko muna. Para ma-i-demo ko ulit siya. So, tingnan nyo, nagbabago rin yung mga ibang ano nyo. So, start ako sa 42, di ba? 42. Min code ko lang siya. Slide ko. Tapos yung upper limit, equal sign, bago highlight ko yung 42. Tapos, nag-add ako ng 9. Ayan, 51. Bago, punta naman ako sa paggawa ng lower limit ng second class interval. Guluhan ako. Using Excel, equal sign, bago in-highlight ko yung 42, bago nag-add ako ng 10. Hindi na 9, kundi 10. Ayan. So, dapat 51 nag-end yung doon sa taas, mag-begin naman ito ng 52. Tapos, hanggang dyan ka na lang, pwede ka nang, yung natitira, pwede mo nang i-drag. Yan, yung natitirang ano. Yan. Minsan na lumalampas tayo sa pagdadrag. Iburahin lang natin. Kasi tingnan naman natin ang ating maximum ay 100 lang. Maximum value natin 100. Lumampas na tayo, 102 na yung isa. So, burahin lang natin. Highlight ko si 42. Oy. Napindot ko. Nawala siya. Sa taas, sir, sa taas. Bumaba siya, sir. Scroll up. Sir, napindot ko kaya. Scroll up mo lang, sir. Scroll up mo po. Scroll up. Wala. Oo nga. Wala. Nasa 23 na ito. Oo. Tama si sir. Wala na talaga. Nawala Baka na talaga, sa sheet sir. 7, sir. Sa 7? Sheet 7? Sige, Lipat sir. ng sheet. Lipat yata ng screen. Sige, sir. Ng Naglipat yata. sheet. Sige, sir. Naglipat. Grabe. Yun nga. Sa sheet 7 niya, sir. Sheet 8. Oy. Hindi. Enter. Wala kasing pangalan. So, okay na? Nasunda na, ma'am? Sir, apa. Oo. So, palagay ko, pagka medyo na-master nyo itong descriptive statistics na to,
yung natitirang inferential statistics na 40 points for 4 items lang kasi yun eh. Tag 10 points bawat isa. No. Madali na lang yun. Madali na lang yun. So, pwede natin gawin yun ng ilang meetings. So, bawat isang, kasi natitira pa tayong t-test, yung first gamit ng correlation, ng difference, at saka ng, yun naman, correlation test saka difference. To test the significant difference, to test the significant relationship. Dalawa lang naman yun. Pero 4 yung ituturo kong statistical technique or tools. Yung person R, paano gagamitin yung person R, paano gagamitin yung chi-square test, paano gagamitin yung t-test, at saka analysis of variance. Sa significant relationship, person R saka chi-square. Sa significant difference, yung t-test at saka analysis of variance ang ituturo ko sa inyo. So, 4 na lang. So, ibig sabihin, 4 na meetings na tag 1.5 bawat meeting kasi equivalent to 1.5 hours ang meeting natin. Kaya naman yung isang matatapos, kayang ituro yung isang technique. So, ano sa tingin ninyo? Kaya yan, sir. Kayang online lang lahat? Oh, kaya naman pala, sir. Kaya. Hindi na, Basta Excel. Hindi na tayo mag-meet face to face. Opo. Just in case, pagdating ng compre, medyo kailangan, pagka balik na sa normal, pinapayagan na mag face to face. Lapit lang kayo sa akin. Opo. Mga refresher ng isang ng kalating araw, sir. Refresher. Wala ako. Maraming nagpapareview sa akin pag compre ka lang. Binabayaran nila ako pero yung aking Sige lang, yung sir. oras ko binabayaran nila. Opo. Siyempre magbayad din kami. Pag Mura lang naman. Mura lang naman yung abala. Oo. Kung marami naman kami, sir. Kung marami kayo, pag hati-hatian nyo yun, baka wala pang 200 yung Oo nga. nyo. I-contribute bawat isa. Ganun na lang, sir, no? Okay, so gano'n na lang. Oo. So, Sir, balik ka Ano po tayo? dun sa may share lang ako, dun sa cumulative frequency. doon sa cumulative, saan po banda, sir? Yan, sir. Yan. Pa-highlight ako niyan, sir. Nung nasa taas, yung sa may FX banda. Ito. Pa-highlight lahat, sir. Parang hindi ata na-highlight it, sir. Ni-highlight yan, Ayan, sir. yan. Palahat po, palahat. Yung naiwan yung isa yata, sir. Yan. Tapos, pa-press nung F4, sir. F4. Sa taas ng 3. 4. Ay, sa taas ng 4. Lumabas, sir. F4, sir. Yung F4 sa taas ng 3 saka 4. Yung pinakataas Oo. dyan. Short 10. Hindi po lumabas. Sa tabi ng F5. Dragging na lang ang kulang ko. Pero paturo na lang ako sa mga Hindi lumabas, sir. Wala man. tuturo. Okay. Ah, Wala ako eh. Lang naputol. Nabuisit ako. sige, sir. Pa-highlight po ulit. Hindi ko nakuha. Wala, sir. tuloy. Anong pinipindot mo? Yung Di ba may escape dyan, sir? Escape. F1, F2, F3, F4. Ano lang ako. Meron nga, meron. Ayan, sir. Pindot ng F4, sir. Sana si F4 Wala dito, ako. Subukan ko. Sa laptop ko parang wala. Wala sa Hindi, laptop meron mo, sir. naman ako yung mga iba eh. Oo. Dapat meron sir. yan eh. Dapat meron yan, sir. F1, F2, F3, F4. Meron nga. Ayan, Meron sir. dito. Papindot ng F4, sir. Press ko lang. Sige, sir. Pindutin ko lang. Apo. Equal sign. Yan.
Sir, nagkaroon siya ng dollar sign, di ba? Okay. Ang Lower ibig sabihin ng, Ibig sabihin ng dollar sign, sir, exact representation ng plus 9. data, ay ng Pahalang. cell reference. Oo. Sige, sir. So, yun Enter ang na, sir. ano, pag Enter. yan ang ano mo, Enter na. yan ang Pa-enter ako, input sir. mo. Enter. Lower limit Oo. Enter na, sir. plus 10. Na-enter na, sir. Normal. Yan ang pinutin mo. Enter na po. Yan. Tapos, balikan ng 9, sir. Pa-drag ako sa 9. 9? Balik sa 9. Apo, yung Oo. 9. Tapos, pa-drag na, sir. Itadrag na siya pababa. Opo. Dapat burahin ko muna to, sir. Sige lang, sir. I-overrate niyan, sir. I-overrate niyan. I-overrate niya. Tapos F4. Tapos, pabalik Oo. sa, ano, sir, sa Balik na. pangalawang 9, sir. Sa pangalawang 9. Oo. Tapos, Tapos, pagawang F4 61, ulit. sir. Gawing 61 po. F4 ulit. Hindi po, Ah. gawin pong 61 lang yung 51. Yun lang ang papalitan. Opo. Tapos, enter. Enter. Okay Mas madali ito. Opo, Yun tapos lang, yung, isa lang ang papalitan. opo, para hindi Ito, mahirap. 71 lang. Opo, 71, sir. O, para makatulong sa mga ibang estudyante mo, sir. Yun. Masalamat talaga, sir. Opo. Medyo may natutunan ako sa iyo. Ito ay 81. Opo, 81 na yan. Na-shorten yung ano. Matagal kasi mag-edit Hirap. nun, sir. Oh. 81, 91. Tapos 101. 101. Nice. Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. So, Thank you rin, sir. ano pala, before lang para yung Opo. Wala Ano yun? nang Dollar i-report. sign, sir, para magkaroon siya ng dollar Oo. sign for exact Tama. cell reference. Oo. So, okay na, sir? Okay na, sir. Thank you. Sige. Thank you for your contribution, sir. Opo, thank you rin, very sir. much. Thank you rin sa iba, mga attendance ninyo. Thank you. So, reminders lang po, yung hindi pa nakasubmit, try to submit para makumpleto nyo yung assignments. Kung medyo maganda yung ano ninyo, kahit na wala nang exam tayo. Doon na lang sa Yun, thank you, Compre. sir. Thank you kagad. Review na lang kayo sa Compre kung kinakailangan. Pag ano, sir, lapit lang kami sa'yo. Kailangan talaga. Magsabay-sabay na mga yata kami magkumpre. Basta kumpletuhin nyo lang assignment kasi wala akong makukompute pagka yung iba hindi nag-submit, siyempre mas mataas talaga yung kumpleto. Yeah. Kaya so far pa naman, matagal-tagal na ako nagtuturo sa graduate school sa statistics.